wala akong other lahi talaga or Arabic na pure Syrian talaga kasi ako eh. Yung Tagalog mo parang Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix video. Ngayon po ay may video tayo mula kay Jared Hartman at saka kay Hasep. Actually galing tong video to kay Jared Hartman. So in-interview niya po itong si Hasep. Parehas po silang content creator at nakapagtaka po, mga banyaga po sila na nagsasalita ng Tagalog. So, ang nakakamangha ay hindi pa ho sila nakakapunta sa Pilipinas kahit kailan. So, panoorin natin tong video to. Bilang Pilipino, talagang mabibilib kayo sa mga banyagang ito. So, ito po. Meet my new friend Manaf. Although born and raised in Syria, Manaf has fully embraced Filipino culture and the Tagalog language. He has been speaking Tagalog for 10 years, despite never having visited the Philippines, and his mastery of the language is truly impressive. Manaf creates awesome content completely in Tagalog, so be sure to check it out. Links below. In our conversation, we talked about how he developed a Pusong Pinoy, why he's so fluent in Tagalog, the ways Filipino culture has shaped his life, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Paano ka natutong mag-Tagalog? Bakit ang galing mo pala? Ito nga, so alam mo matagal na ako sa Dubai. Halos nasa 18 years na. Nung nagsimula na yung gera sa Syria, sa bansa ko, lahat ng mga lalaki, alam mo, nag-scattered na yung mga Syrian. Yung mga Syrian punta ng Germany, Dubai, mga iba-ibang bansa. So ako, nagpunta ako dito. Tapos nakatira ako sa, alam mo naman, bago ka na sa country, wala ka masyado. Grabe, no? Filipino accent. So, siya po yung Syrian, no? Filipino accent, no? Pati yung mga pero, salita, no? At saka yung pagtataglis niya, halos Filipino dating, no? Galing. Pera. So, syempre, tipid ang buhay, di ba? So, nag-rent ako ng bed space sa isang villa. Yung villa, meron siyang siguro nasa 300 na tao. Puro Pilipino. Ako lang talaga ibang lahi doon. Alam mo na, wala naman ako actually interest na matuto ako mag-Tagalog, pero parang by force lang kasi parang wala kang magagawa. Lahat sila nagtatagalog. Kailangan mo talaga pakinggan. Masala mga Bisaya, yung mga Ilocano, lahat, ang dami lingwahe. So, parang alam mo na, na-mix ng lahat ng mga lingwahe sa akin. Nung nagsimula na naging interesado ako sa lingwahe. So, nagsimula ako, alam mo naman, pag nagsimula ka matuto ng bagong lingwahe, yung unang matutuhan, mga mura, yung mga bastos. Alam mo naman, ganyan talaga. So, parang day by day. Oo nga naman, ano, kasi pagka may lingwahe na dayo tayo sa isang lugar, no? Minsan una talaga nating inaalam yung mga ganung salita kasi baka mamaya binibenta na tayo o minumura na pala tayo, hindi natin naiintindihan. So kaya medyo nagiging likas na malaman yung mga malaman natin yung mga words na bad words, ano? Kasi para pang-depensa na rin natin sa sarili natin, ano? So nga pala, itong nakikita nyo dito, yung isa yung naka-black t-shirt, yan po, ano? Siya po si Jared Hartman, no? So channel niya po itong content na ito ay content po ni Jared Hartman, no? At ini-interview niya yung isang content creator din, no? Na si Hasa. Alam mo naman, ganyan talaga. So parang day by day naramdam ko sa sarili ko na it's more than 5 to 10 word na alam ko na at na-memorize ko na agad. Parang naabot ng 3 taon, parang Tagalog na nga ako agad, nagsasalita na ako. So alam mo naman, pati yung tona ko daw, sabi niya parang Pilipino ka talaga. Parang hindi ka nga ibang lahi yung tona mo. Kasi alam mo naman, parang you live in their environment. Actually, hindi lang yun dan. Na-adapt ko talaga yung buong culture ng Pilipino. Halos pagkain, damit, lagi ako naka-short. Ayoko ng sapatos, gusto ko mag-chinelas. Alam mo yung as in parang ganyan. So ayan, natuto ako within 3 years ng Tagalog dun sa villa. Shoutout ko sa lahat ng mga kaibigan ko doon. Si Albrin, si Russell. Ang dami akong kaibigan na Pilipino. In fairness, mabilis talaga yun. 3 taon lang, mabilis yun. Anong edad mo noon na time na yun? Siguro nasa 20 ako, 21, 22. Okay. Akala ko bata ka pa kasi ang galing mo talaga, di ba? Alam mo, hanggang na yun, promise hanggang na yun,
may mga words na parang never ko narinig. Alam mo, may mga malalim na Tagalog na word na hindi natin talaga kaya hanggang na yun eh. Parang medyo mahirap, di ba? Pero hanggang na yun, I'm still learning. Kaya ko pa matuto ng mga ibang deep words siguro. Some words na hindi, no one is perfect naman talaga, di ba? So siguro, minsan may marinig talaga ako na word na hindi ko talaga naintindihan. Siyempre, normal yun, di ba? Kasi hindi natatapos yung proseso ng learning, 'di ba, ng ibang salita, 'di ba? Kahit sa mga native speaker, kahit sa English para sa akin, meron mga salita na hindi ko alam, 'di ba? Pero ikaw, anong unang salita mo? Yung mother tongue ko talaga Arabic. Nag-Arabic talaga ako. Wala akong other lahi talaga or Arabic na pure Syrian talaga kasi ako eh. Yung Tagalog mo, parang ang galing mo rin mag-Taglish. Marami kang hinahalong salitang English. Kaya noon, pagdating mo sa Dubai, marunong ka nang mag-English? Yes. Marunong talaga ako mag-English kasi dati, yan ang Ako ay napapahanga, no? Talagang ang galing nito kasi yung rhyme ng salita niya, parang Pilipino, no? Although sinasabi niya pure Syrian siya, no? Tapos ang nakakapagtaka nga, sinasabi nga, hindi pa siya nakapunta dito sa Pilipinas, pero kita mo, no, kung makakasalubong mo ito sa kanto, itong Syrian, na ito ay talagang akalain mong Pilipino, no? Kasi, grabe, no? Napapahanga ako, sabihin, bilang Pilipino, parang mataba yung puso mo dahil alam naman natin tayo mga Pilipino, pagka nakakita tayo ng foreigner na napakagaling magsalita ng English, ng Tagalog, ay talagang napapabilib talaga tayong mga Pilipino, Yan ang unang language ko talaga yung natutunan ko. Alam mo dati kasi sa Syria, yung sa school, hindi ka masyado matututo ng English doon. Ang ginagawa ko kasi lagi ako nanood ng mga movies. So, narinig ko yung English tapos yung subtitle para alam ko kung ano sinasabi nila, ganyan. So, na-memorize ko nga lahat. So, after ng while na medyo magaling ang English ko, pati yung teacher ko parang nasabi ang galing-galing na English mo. Lagi 100 ang grades ko sa English pero sa iba 0-0 talaga lahat. So yan nung nagsimula, yung sabi yung grandma ko, hopefully rest in peace, sabi niya, you have this knowledge na kailangan, pwede ka matuto ng lingwahe. It's nice. Sabi niya sa akin na ganyan. So doon ako nagsimula na mag-learn ng English. Tapos pag pumunta ako ng Dubai, hindi ako nahirapan. Kasi halos dito, parang 99% nag-English lang lahat ng tao. Kasi alam mo naman, multi-nationalities dito, di ba? Okay, I'll be honest. Learning to speak Tagalog is pretty hard. But with the right resources, it can be a whole lot easier. And I've got you covered with my Beginners Tagalog course. With 18 comprehensive video lessons, this 2-volume course makes it simple to start building your Tagalog skills from the ground up. Plus, you'll get lifetime access to PDF vocabulary sheets that will help you practice and retain what you learn. If that sounds good. In fairness, no, itong si Jared Hartman ay tinuturo niya dito yung paano matutong magtagalog at pinopromote niya yung salita ng Tagalog. Hindi ko alam kung ano yung pandinig nila sa salitang Tagalog, pero nakakataba ng puso yung ginagawa niya, lalo sa ating mga Pilipino. Siya po ay isang, kung di ako nagkakamali, Amerikano. No? At kung mapapansin nyo, magaling na rin siyang mag-Tagalog. Pero compare dito doon sa Syria, no? Kay Hasef, yung rhyme, medyo nahihirapan siya. Doon alam naman natin kasi mga Pilipino, malambot yung dila nila. No? At pag nagtagalog sila, talagang lumalabas yung pagka-Islang. Pero, nakukuha nila yung Tagalog, kagaya niya, no? Tagalog na Tagalog, interview Tagalog no? Nagtatagalog siya, nagtatagalog din siya. So, kaya sa inyong dalawa po, Jared Hartman at saka yung si Hasef, bilib na bilib ako sa inyo. What you learn. If that sounds good, click the first link in the description below to start learning Tagalog today. Now, back to the video. Maraming English daw dyan sa Dubai at nagulat ako kasi akala ko Arabic talaga yung ginagamit nilang salita pero hindi pala. Siguro pag Saudi dati, yes, Arabic lang talaga ang ginagamit nila. Yung may mga Saudi hindi sila marunong mag-English. Kaya yung mga English sila nag-adjust na matuto mag-Arabic para mag-usap sa kanila. Pero na yun, medyo okay na so far. Marunong man sa mga Saudi na mag-English eh. At alam mo naramdaman ko na kaya ko matuto ng ibang
way na English accent lang. Katulad ng Indian English accent. Katulad ng UK, yung mga British, yung alam mo yung yan ang din na kaya ko ding magsalita din eh. Pero lagi Tagalog eh, sa totoo. So may knowledge siya sa mga accent, no? English accent na iba't ibang bansa, no? Talagang may knowledge niya rin. Pero talagang na-master niya itong Tagalog, ano? Even yung rhyme. Gaya-gaya ka. Oo. Pero na yun, hindi ako nag-Arabic. Wala akong kaibigan na Arabic, siguro dalawa lang. At minsan lang kami makikita. Pero parang halos araw-araw kasama ko Pilipino. Kaya Pilipino talaga yung ginagamit mo ng pinakamadalas. Yun lang talaga. Wala akong malaking manubayang ginagamit na araw. Siguro sa work ko lang, nagamit ko ng English with my customer. Pero may mga Pilipino din, which is mas okay sa akin. Mas happy naman ako pag nagtatagalog eh. Pero para sa iyo, maraming tao na may kaibigan na Filipino, parang ganun, o may interest sa Pilipinas, pero hindi sila natututo ng Tagalog, di ba? Alam mo bakit? Bakit? Kasalanan ng Pilipino yan. Kasi sumasakot lang sila sa English? English na nga kasi sila. Pag siguro nagsimula sila magtagalog lang, parang alam mo na nilagyan nila ng tao sa isang box na kailangan mo talaga magtagalog. Huwag ka mag-English. Parang ganyan. Pero Tama po siya, no? Kasi pag may ibang dito, yung ibang mga banyaga, kinakausap natin sila sa English, ano? So parang kinukonsinti natin sila ng ganun. Pero kasi ganun ang mga Pilipino eh, no? Gusto natin magsilbi sa kanila, no? Kaya nga sinasabi kasalanan ng Pilipino. Pero kung kakausapin din natin sila ng Tagalog, yung mga banyaga na yan, mapipilitan silang magtagalog. No, lahat ng pupunta rito, mapipilitan magtagalog. Pero dahil ganito ang Pilipino, very hospitality tayo. Ayaw natin nahihirapan yung ating mga bisita. No? Pero may punto po siya. No? May punto talaga siya. Tuloy natin. Pero paano ba sa'yo? Ikaw natuto ka? Paano nangyari? Pag nag-English di ba lang sinabi sila? kasi parang by force talaga kasi lahat ng tao sa villa nagtatagalog. Alam mo ako parang lagi ako nagaganyan. Para akong tanga na, hindi ako naintindihan kung ano sinasabi nila. So nagsimula nakita ko na yung kaibigan ko, si Albrain, kinausap niya yung kumari, asawa niya. Sasabihin sa, alis na ako. May kailangan ka ba? Hindi. Okay, so alis na siya. So sabi ko, alis na ako. So umalis na siya. So alis na ako, I'm going. Parang alam mo yung sign language minsan nag-help din. So, maganda din. Okay po, hanggang dito na lang po. No? Kung gusto niyo pong mapanood dito ng buo, ay punta lang po kayo sa Jared Hartman channel. Ano? Marami pa po silang pinag-usapan dyan regarding po din sa mga kabutihan ng isang Pilipino at nakakatabaho talaga ng puso. Yan po yung channel niya. Panoorin niyo po yan. Mag-subscribe kayo sa kanya. No? Kasi pinopromote niya itong Tagalog at maraming salamat po sa content creator na to, si Jared Hartman. At ito po si Hasef, content creator din po siya, no? I-like nyo rin po siya kasi at subscribe dahil halos pusong Pilipino na siya, no? So tulungan po rin natin siya, no? At saka sana ho, kayong dalawa, ang alam ko si Hasef di ba nakapunta rito, no? Pero ewan ko tong si Jared Hartman kung makarating na siya rito. Kung hindi pa man, sana po bubisita kayo sa Pilipinas. So maraming salamat po sa inyo at sa inyo rin po mga viewers ko. Maraming salamat po sa inyo at hanggang sa muli po, ito po ang Aboy Mix Videos.